Sa pagpapatuloy ng ating kwento, naging mainit ang mga sumunod na mga sandali. Pigil na pigil ang kanilang mga bulungan dahil sa kanilang ginagawa. Pabilis ng pabilis naman ang ginagawa ni Pam sa ibabaw ni Ron. Maya-maya pa ay kapwa na nila narating ang dapat marating. Nagpahinga muna ng konti ang dalawa. Pagkatapos ay mukhang nahimasmasan ang dalawa at napagtanto ang pagiging delikado ng kanilang sitwasyon, na anumang oras ay pwedeng lumabas si Tony at dali-dali na agad nagbihis. Pagkatanggal ng bagay na yon sa kaloob-looban ni Pam ay nakita pa ni Tony na may tumilamsik galing sa harapan ni Pam, gumagapang sa mga hita ni Pam. Kahit may ginagawang milagro si Tony sa tanawing iyon, ay napansin niya pa rin ito. Nang ganap ng makabihis ang dalawa, ay naging kampante na uli ang mga ito. Tumingin sa mata ng isa't isa at nagngitian. So paano yan, Ron? Ganap ka nang nakarecover mula sa pag-break up mo? Ang tanong ni Pam. Almost Pam, pero medyo kulang pa ata. Ang sagot ni Ron. Ganon? Ikaw talaga. Ang sagot ni Pam na nakangingiti rin kay Ron. Pero di bale, di pa naman tapos ang gabi. Baka pwede pa nating i-overtime ang consultation mamaya. Ang mapaglarong tugon ni Pam habang nakangiti pa rin kay Ron. Pagkatapos ay tinuka ni Pam si Ron at umakyat na ito sa kanilang kwarto upang i-check kung bakit hindi pa rin lumalabas ang asawa niyang si Tony. Mga isang oras pagkatapos ng nangyari kina Pam at Ron ay nag-inuman na uli si Tony at Ron sa sala, habang si Pam naman ay nasa itaas at naligo na muna. Si Ron ay nakapwesto sa malaking sopa nila na nakaharap sa TV, habang si Tony naman ay nakaupo sa maliit na sopa sa kaliwa at nakaharap sa direksyon ng kwarto nila ni Pam. Maya-maya ay bumaba na si Pam na ang suot ay cotton short na tama lang ang iksi, na maluwang ang fit at isang relaxed fit na self-top na spaghetti ang strap. Nakita ng bahagya ang taas ng kanyang mga bundok at mayroong tatlong nakasarang butoni sa harap. Kahit hindi naman masyado malaswa, ay napatitig at napuri pa rin ng dalawa ang kagandahan at kaputihan ni Pam sa suot niyang ito. Wala siyang suot paloob, pero hindi naman ganun kanipis ang self-top ni Pam, kaya hindi masyadong halata. Pero sigurado si Tony na kapag dumuko ito ay talagang makikita ang mga kabundukan ng kanyang asawa, at mas masarap pa itong tingnan kung nakabukas ang tatlong butoni sa harap, dahil makikita mula sa gilid ng mga bundok na yon ang bagay na yon. Siya ay na-curious kung bibigyan ba ulit ni Pam ng pagkakataon si Ron upang masilip ang mga bagay na to. Lumapit muna sa kanya si Pam at tinuka siya. Pagkatapos ay lumapit ito kay Ron at yumuko sa harapan nito at inilagay ang kanyang kanang kamay sa balikat ni Ron. Oh, kumusta ang lover boy? Ngunit maingat siya kapag siya lumilingon at nagbibigay ng sinyalis sa pamamagitan na magkomento ng malakas bago lumingon ng dahan-dahan upang hindi magulat ang dalawa sakaling may gagawin ng mga ito. Gawa sa salamin ang takip ng mga cabinet sa ibaba ng TV stand, at kung titingnan na maigi ay kita pa rin ito ang gagawin ng dalawa. Kahit na nakatingin siya sa direksyon ng TV, hindi ito mahahalata ni Pam at Ron kung hindi nila titingnan na maigi ang mga salamin ng mga takip na yon. Nakakapit lang si Pam sa kanang braso ni Ron at nakadikit ang gilid ng bundok niya sa braso nito habang kinakausap si Ron. Sinamantala naman ito ni Ron at ginagawa ang lahat ng paraan para magalaw niya ang kanyang braso, at dahilan ay makiskis nito at may dunggol sa mga bundok ni Pam. Paminsan-minsan ay nagtatawanan sila. May ibinulong si Pam sa tenga ni Ron at dahil dito ay na-press ng mabuti ang bundok niya sa braso ni Ron. Tinutuka rin ni Pam sa pisngi paminsan-minsan, at minsan naman ay ang kanyang labi. Ang sweet tingnan ng dalawa, dahilan upang makaramdam ng sabay na pagsiselos at pagkabugli si Tony.
na okay lang naman sa kanya dahil gustong gusto niya. Ang nakikita, kahit katagalan rin na ganito lamang ang nagagawa ni Pam at Ron dahil hindi pa rin sila komportable na nasa harapan lang nila si Tony. Maya maya ay mukhang naubusan na ang kwento ng dalawa at medyo napapanood na lang ng matagal sa TV. Nagpaalala si Pam na hihiga siya sa mga hita ni Ron. "Uy, higa muna ako at medyo naantok ako." "Sige," ang sagot niya. At si Tony ay nagpatuloy lang sa pagkokomento sa pelikula na ipinahawatik na parang dead ma lang. Kaya humiga si Pam sa mga hita ni Ron at si Ron naman ay dinantay ang kanyang kanang braso sa bandang tiyan ni Pam at hinawakan ang kaliwang braso nito. Habang palay ang manood at komento ni Tony ay dahan-dahan lang pinagpapala ni Ron ang braso ni Pam at pinadama ang mga maninipis na balahibo nito. Si Pam naman ay nakapikit lang at sa harap ang ulo sa kaysa na mistulang subukang umitig. Ngunit ang totoo ay dinadamo niya rin ang marahang paghimas ni Ron sa kanyang braso at balahibo. Unti-unting tumataas ang pagkakadantay ng braso ni Ron sa tiyan ni Pam hanggang sa umabot nito sa ibaba ng mga bundok ni Pam. At kasabay ng paghimas ng kamay niya sa braso ni Pam ay sumasabay din ang paghimas ng braso niya sa parting ilalim ng mga bundok nito. Maya-maya ay nangasuli siya yun. Pinataw nito ng tuluyan ang kanyang braso sa mga bundok. Pagkatapos ay hinimas uli ang braso ni Pam dahilan upang ang braso niya ay sumabay din sa pagkiskis sa itaas ng mga bundok na yun. Pilitin-piliti si Pam at damang-damang niya ang sensasyon ng pagkiskis ng braso ni Ron sa bundok niya kahit may nakapagitang damit sa mga ito. Kita naman niyo ni Tony sa salamin, ngunit gusto niya itong makita ng harapan. Kaya lumingin siya bigla at kinausap siya tungkol sa balbas. Pero sa mata lang ni Ron siya tumitingin at hindi tumingin sa baba para hindi sila maalarma. At mula sa sulok ng kanyang mga mata ay kita niya ang braso ni Ron na nakalantay at marahang kumikiskis sa itaas ng bundok ni Pam. Tinanggal naman ito ni Ron ang tumutok na uli si Tony sa TV at inilagay uli sa tiyan ni Pam dahil iniisip niya na baka makahalata na si Tony. Pero ilang saglit lang ay hindi na naman siya makatiis at ipinatong na naman niya uli ang braso niya sa mga bundok sabay dantay ng dahan-dahan. Ganito lang ang nangyari hanggang sa biglang tumayo si Pam at aktong pupunta sa kanilang kwarto. "Saan ka pupunta?" tanong ni Tony. "Sandali lang, may kukunin lang ako," sagot ni Pam. Pumasok ito sa kanilang kwarto at paglabas ay madala na itong kumot at inanunsyo sa dalawa na malamig kaya kailangan niyang magkumot. Hindi naman palamigan sa sala. Pero hinayaan lang ito ni Tony at hanga siya dahil mukhang naisipan ng paraan ni Pam para mas gumalaw ng malaya ang kamay ni Ron sa kanyang katawan. Humiga na uli si Pam sa hita nito at kinmutan ng kanyang katawan mula sa kanyang paa hanggang sa kanyang mga bundok. Ipinasok na rin ni Ron ang kanyang kamay sa loob ng puma at ibinantay muli sa tiyan ni Pam. Kahit na nababalutan ng kumot ay medyo mababaan na agpa din ang umbok ng kamay ni Ron. Kaya mababantayan pa rin ito ang paggalaw nito. Maya-maya ay humilos na nga ang kamay ni Ron papunta sa bandang bundok ni Pam. Tumigli ito sa gitna at mga galaw-galaw tanda na binubuksan nito ang mga butones ng damit ni Pam. Pagkatapos ay kumilos ito at mukhang pinagap na ang kaliwang bundok ni Pam. Nanatili ito dito ng ilang sandali na gumagalaw lang at pahimas-himas lang. Napansin ni Tony na gumalaw ang kaliwang kamay ni Pam at pinatong sa kamay ni Ron. Kaya habang hinihimas ni Ron ang mga bundok na yun ay nakapatong rin ang kamay niya dito na tila ginagabay nito ng konti. Maya-maya ay bumaba ang kamay niya ay mukhang isinuot ito sa ibaba ng self-top ni Pam at itinaas na uli. Mukhang hindi siya nakontento sa access niya sa bandang butones ng damit ni Pam. Kaya talagang isunuot niya ito sa ilalim ng kanyang self-top. Tinulungan naman siya ni Pam sa ginawa niya at nakita ni Tony ang hugis ng dalawang kamay nito na hinahawakan ng ibawa ng kanyang damit at itinaas hanggang sa itaas ng kanyang mga bundok. Ngayon ay ganap ng nakalantad ang bundok ni Pam sa ilalim ng puno.
Hinimas ni Ron nang maigi ang dalawang bundok na yun. Pasalin-salin siya sa mga ito habang ang kamay ni Pam ay nakapatong sa kanya. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.